Hello Team Authentic all over the world! Nandito pa rin po tayo ngayon sa Maafushi, Maldives. And in this episode, i-explore na natin ang islang ito and is it worth visiting? Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe, i-like at i-follow nyo po kami sa aming mga social media accounts. At kung magbubuk naman po kay Bayakluk, ito po yung ating promo code. And kung KKday naman, nasa ibaba po yung ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go, drop everything and just go. Hi guys! Another day, another vlog, and it's raining here in Maafushi, Maldives! Yes, and in this episode, pupunta na tayo sa mga tourist areas dito. For example, mga beaches, ganyan. Pupuntahan na natin. And then, tingin tayo ng mga popular hotels for you guys. Yung afford ninyo, yung mga 4,000 to 8,000 pesos a night. Afford nyo yan. Kami lang naman yung sobrang tipid na hindi yun afford. Charot! So, ayan. So, nandito tayo, isa sa may pinaka public beach. And ito yung itsura. Ito pa rin yan, kahabaan pa rin yan nitong accommodation namin. So, ito yung itsura niya. Ito yung sabi namin sa inyo ni Enzo na ito yung parang Bulabog Beach na side. Ayan, oh. Yung maganda yung dagat, yes, pero parang hindi ka masyadong gaganahang mag-swimming. Hindi inviting. Umamin kayo, di ba sa Bulabog din naman, maganda naman yung dagat natin, pero parang hindi tayo sanay doon maligo. Di ba? So, ganun yung dating niya. And then, tara, dito, marami na ditong mga restaurants and umuulan talaga guys. Diyos mio. September still rainy season pa pala sa kanila. Pumunta kami last time, October. So ayan, restaurants yan. Ito din. So dito, mapupuntahan na natin yung mga kilalang restaurants and accommodation. So guys, para lang magkaroon kayo ng idea, ito yung mapa ng Maafushi. Nandito tayo sa side na to, sa kabilang side. And then, papunta tayo dito kasi nandito yung mga kilalang hotels, yung Arena at saka Kaani nandito. And then, nandito din yung Bikini Beach. Kaya sikat na sikat tong lugar na to. So, ayan yung lalakarin natin. So, eto, dulong-dulong to, malalakad nyo siya in just 15 minutes. Pero kung dito paloob, yung ganyan, mga 3 to 5 minutes lang kasi payat tong island na to eh. Na-tsempo lang nandito tayo sa dulo, kaya papunta doon sa Kaani Beach, mga 15 minutes walk siya. At saka dun sa may pinaka-pier, sa pinaka-port. Panalo nga pala ang mga uwak dito. Akala mo kalapati lang. Diyos mio. Ay lang sila, liparan lang. Ay, my gosh. Ay, no, liparan lang sila ng liparan. Tara na, bes, kasi diba ito yung ano? Yung kay Jesus na tinuka yung mata nung ano. Halika rito, baka matuka pa tayo dyan. Ayan, kaya maririnig nyo yung sounds nila talaga, oh. Diba? So tara, lakad pa tayo. So dito sa part na to, for me ha, hindi siya ganun ka-inviting. So ito yung sinasabi namin sa inyo, oh. Attention, no bikini. O, diba? So hindi kayo dito basta-basta pwede na lang maghubad. Hindi pwede yon. Conservative pa rin, kaya wala rin masyadong naliligo, oh, di ba? And then, eto na, isa sa pinaka-popular na hotels dito ay ang Balena. Belana pala. Sorry naman. Belana Hotel. And if I'm not mistaken, nung nagre-research kasi ako, parang dito din, nag-stay. Sino yung Miss World? Megan Young. Megan Young, tsaka yung jowa niya, parang nag-stay sila dyan. Ayan o, Belana. Lagay na lang din namin yung presyo. Agoda yung gagamitin natin since yun naman yung medyo mas mura. Ayan, lagay natin yung presyo niya per night. Ayan. And then, tara, lakad pa tayo dito. Ito din, malaking hotel din to. Para lang just in case, di ba? Yung parang ginagawa natin sa Boracay. Nag-station 1 to 3 tayo para makita ninyo kung saan magandang mag-stay. Next hotel, ito yung Triton Hotel. And then, pwede ditong mag-book ng mga excursions. Ayan o. Dito kami nag-book ni Enzo. Tara, pakita namin sa inyo. So dito, pwede kayo ditong mag-book sa kanilang excursion booth. Ayan, ito yung pinaka-hotel nila guys. Oh. So, bihira kayo makakita ng ganitong katataas na hotel. Ibig sabihin, malalaking hotels talaga sila. And then, kapag mga malalaking hotels and resorts, usually,
meron silang mga restaurants. Ayan ang palatandaan na malaki. Yung hotels or resorts, meron silang mga restaurants. Kahit dito sa mga beach fronts, meron. Tignan nyo naman guys, wala pa rin masyadong tao. Kasi nga, yung beach talaga, malaking bagay talaga kapag maganda yung beach. Yung mapapaliguan talaga siya. Kasi, talagang doon talaga nag-i-stay yung mga tao. Ang sarap tumambay sa ganun. Diba? Tapos ano to? Ay guys, may park. Ano ba to park? Ito yung pinagtatalunan natin kahapon. Kasi nakakita kami ng swimming pool. Ano ba to? Public, ano ba to? Swimming pool? Pang-bagets lang. O, pang-bagets. Meron ditong pool. Ayan. And then may park. Park kasi siya. Ayan. So, super late niya lang naman. Ayan siya. Ayan. Maliit lang naman siya. Baka nga pang-bagets nga lang siya. O, pero close siya. Hindi namin alam why. Ayan o. Ayan. Tapos park siya. Meron ding palaruan. Para nga siguro sa mga bagets lang siguro siya. So, tara, let's. Eto na. Papunta na tayo sa magandang part for us, ha. Sa mga nakita namin, papunta na tayo sa magagandang hotels and sa magandang beachfront. Ayun, nakikita nyo naman na kahit papaano. O, diba? Ay, meron pa dito. Ano tawag dito, Bes? Yung skateboard or something. Skating area. Ayan, o. Diba? Ay, dito. Ang lawak niya na, ha? Ang ganda dito. Dito maganda na dito. Malawak na dito, oh. Ayan, dito maganda na dito. Anong hotels nang nandito? Wala. Walang nakalagay. Ay! Nako, mukhang makakapagpa-picture tayo. Ay, mga ganda. Tara. Eto na! Eto na talaga. Meron na tayong ang ganda moments dito, oh. Diba? Dito, maganda na siya. Ang bilis nagpalit nung anyo, no? Ayan, oh. Dito maganda na siya. Ay, may naliligo na. Oh. Pero, hindi pa rin to Bikini Beach, guys. Oh, ayan. Ang ganda na. Pakita mo nga sa kanila yung sands. Pakita mo sa kanila. Ay, basa. Basa. Papunta doon. Ayan. Oh. Medyo basa, guys. Medyo basa. Oh. Lapit. Oh. Ganyan, Oh. Ano naman siya? Powder naman, pero medyo basa. Medyo basa ka. Oo. O, di ba? And eto na yung dagat. Oh. So dito, pwede na mag-swimming. Maganda na to. Ay, ito, pinong-pino yung buhangin. Oh, di ba? So eto, magandang part na siya. Nandito na tayo sa harapan. And then from here, marami na tayo ritong matatanaw na mga island. Ayan, malapit na island. Ito. So from here, may makikita na tayong island. Oh. Ayan. Pero hindi namin alam kung ano yan, kung private island. Pero parang hindi. Parang nga. Agulo daw namin. And then, ayan pa. Kahit sa malayo, meron na tayong matatanaw. So yung maganda rito sa Mapushi, medyo mas malalapit na siya sa mga island. Pero ang lakas ng alon. Ayan, oh. Diyos ko. Tinatakay talaga sila ng alon, oh. Diba? Ayan, tara, picture tayo. Pwede tayo doon mag-picture. Punta tayo doon sa bato-bato. Diyos ko, paano ko ba ma-enjoy? Nakahawak ako lagi sa sombrero ko. Dahil parang nilagyan ko ng tali dito. Kaloka! Grabe, no? Ang gaganda ng mga no? Ay, pinag-chismis daw. Gaganda ng mga westerners. Gaganda nila. Grabe, gulo-gulo yung buhok. Tapos loose lang yung damit nila. Marimar! Oo, pero grabe, marimar. Ay, eto, no bikini pa din. Oh, no bikini beach pa rin dito. Sarap dito maglakad, oh. Ayan, dito sarap dito maglakad. Tara, lakad tayo dito. Punta tayo dito. Lika, dito tayo. Punta tayo dito. Ayan. Ganda, no? Oh, so dito, pwede na natin sabihing maganda. Nandito na tayo sa magandang part. Hi! Ayan. Ang gandang tignan sa screen yun ito for sure. Lakad lang tayo. Ayan, ipipictorial din sila. Ayan, ito. Dito maganda. Oh. Bato-bato no? So dito siya, oh. Tingnan natin dito.
Eto na siya. Oo. Ang ganda rito. Ang ganda pa rin ng kulay ng tubig. Pero nakakatakot dito maligo Kasi ang lakas ng alon. Naku guys, ayan yung sinasabi namin sa inyo. Ayan, nakakita tayo ng stingray. Diba? Grabe yung stingray. Ayan siya Nasaan na? Naku, nawala na. Eto guys, eto na. Pagharap na natin, pabalik. Eto na yung malalaking hotels sa sinasabi namin sa inyo. Diba? Ang lalaki nitong hotels na to, no? Ito yung Kaani Hotels at saka yung Arena. And then yung Kaani, guys, mga 3 or 4 na hotels yan na magkakadikit. And then tingnan nyo naman yung nangyari. Para silang nagkaroon ng swimming pool dito, Tapos dito, hindi na masyadong ganong kalaki yung alon. Kasi nga, naharangan na nitong tinutungtungan natin. Ayan, di ba? Dito maganda na siya, Diba? Pero ang hindi ko alam kung Bikini Beach na to. Pero feeling ko naman Bikini Beach na to. Or hahanap pa rin tayo kung saan may Bikini Beach. Ganda na dito, It's confirmed! It's Bikini Beach! Ayan, di ba? Pwede ko nang hubarin yung damit ko at mag-bikini. Charot! So, nandito yan sa harapan ng Kaani Hotels and dito nga sa Arena. Ganda niya, Tingnan nyo, guys, Pagka ganito, maganda talaga siya. Ayan. Dito tayo galing kanina. Ayan. So, dito tayo galing. Ganda, no? But sad reality. Ayan, Diba? Meron talaga, Ayan pa, Diyos ko. Hi, Lord! Kahit pumulot tayo ng patatlo-tatlo, walay. Hindi siya mauubos. Ito ang gaganda ng hotels na to. Kasi nasa harapan talaga siya ng dagat. So ilalagay ko na lang o ilalagay na lang namin yung prices niya. Ayan, ito yung Kaani Hotel and then yung Arena. Lagay namin yung mga prices. Afford nyo yan, guys. Diyos ko. Ayan, gaganda ng restaurants nila, di ba? Nasa beachfront na talaga. Ito din, another Bikini Beach. Pero ito, mas open sea. Mas malalakas ang alon dito. Ayan. So ito rin, Bikini Beach na rin to. And then yung mga hotels, nag-provide na sila ng mga beach beds. Ay, ito beach vibe. Ayan, di ba? Yung ganito, beach vibe na yan. So tara, hello! So tara, hanap muna tayo ng makakainan. Ito, ang ganda rin ng beach dito. Kaya nga, lalakas na nga nung mga alon. Kaya guys, so, ganitong kalalaki itong mga hotels. Itong Arena, meron siya ritong sarili na booth for excursion. Same thing with Triton. Dito rin kami nag-book. Ayan, yung Triton dito, tsaka yung sa hotel, iisa lang yung price niyan. So, meron sila dito. Tapos, ito pa. So, meron ditong mga mabubukan na mga excursion. O kalalakad natin, nakarating na tayo dito sa pinaka-port. Docking point. Docking point. Ang dami ng dumating na mga artista tuloy. Turista! Ano ba yan? Kasi mga sinusundo ng mga golf cart. Hi, hello. Sabi na isip ko, ay, mga artista. So, tara, lakad tayo, hanap tayo rito na makakainan natin. Diyos mio, sana makakita na tayo kasi gutom na rin pala kami. Na tayo. Tom Goods! Ay, maliit na island lang siya talaga. Another hotel, guys. Ito, Crystal Sands. Lakas makahenan. Taray. So, ayan yung presyo niyan, At malapit na malapit yan sa pinaka-port. Ayun na yung port, Ang daming parating. Ang daming dumating. Ito yung port. Ayan. So, meron ditong parang mga sari-sari stores. Pero actually, syempre, mas mahal dito kasi nandito tayo sa beachfront. Ay, guys, kalaban ko. Ayun, panipuri. Ito yung mga pagkain nila. So, same lang nga din halos ng mga Indian food. Ito yung mga magagandang view, yung ganyan, Diba? Ang ganda niya. Yung may mga nakadock na mga ferry. Mga fishing ferry to ata, Oo. So, ayan yung maganda. Yung ganyan tignan, Ang daming uwak.
Ikot kami na ikot, wala na kaming mahanap. Dito na ulit tayo sa Nabio. And then kahapon, dito sana kami nakapwesto pero bigla ngang umulan. Tingnan natin yun, baka hindi naman umulan. At pag umulan, lipat na lang ulit tayo. Tara, dito tayo. Same lang naman yung in-order ko, yung beef pa rin. Sa Enzo, gumaya na sa akin, beef na rin siya. So, gusto sana namin mag-try ng iba, kaya lang mahal. Baka mamaya, mag-try na namin, hindi pa natin mabetan. And then this time, meron na tayong mi goreng. Pero hindi mi goreng tawag nila. Paano ba? Bama? Goreng. O basta ganun. So, ito, 130 pa rin. And then ito, 90. Tapos guys, may baon na kaming water. Kasi kung hindi, 100 pesos plus na naman. So, hingi na lang kami ng yellow. Diba? Ito na yung in-order natin. No? Kahapon na naging problema namin. Problema talaga, hindi masyadong tender. Ito. Ito. Mas malambot siya ngayon. Oh. Ayan yung beef. Hindi ko yan ginamitan ng kutsilyo, guys, ha? Oh, ayan. And then, ito nga yung rice. Yung rice na lasang carbonara. And para healthy, meron niyang salad. Ayan. And then, ito na. Ito yung may goreng natin. Ihalo na natin itong egg. Ganyan natin siya. Kasi nakita namin, ganito siya kinakain ng mga locals. So, gawin natin. Diba? Ayan. So, natikman na natin yung beef kahapon. At pasadong-pasado sa amin ni Enzo. So, dito na tayo sa goreng. Tikman natin. Ito na siya. Fairness. Masarap. Ito yung gusto kong may goreng. Ayoko nung matamis. Diba? Gusto ko yung ganito, yung may alat. Tapos hindi siya maanghang. Maalat lang talaga siya. Ang gusto ito ni Enzo. Si Mel kasi guys, masarap. Ginagaya ko. Tingnan ko, mapapagano din ako. Totoo nga. Masarap nga siya. Pasado. So guys, yung total lang nakain natin ay 350 Maldivian rupees. In pesos guys ay 1,295. Yes. So ayan na, ganyan yung mga kainan dito. Nasa 500, 600 per million per person. And mag-hi na rin tayo. Nakakaya. Kaya na rin kay Doc Onin. Nakasalubong namin siya dito. Uy guys, umaabot tayo ng Maldives. Yung ganyan. Diba? Nakakatuwa. O diba sabi nga namin sa inyo, mas maganda na hindi natin pinaplano. Imagine who have thought na sa Maldives may makikita tayo na supporters natin. So kayo din, for sure magkakasalubong tayo guys. Huwag kayong mag-alala. Sa galaba naman namin ito eh. For sure magkakasabay din tayo. And we are back. Nandito na ulit tayo sa beach. Oh guys, tignan nyo naman itong mga jet ski. Ay, bakit parang merong kotse doon? Tignan nyo guys. Umami kayo, kotse yan. So dito, nandito sa side na to yung mga water activities. Ayan o. Diba? And then doon pa makikita natin. Ayan. May nagpa-parasailing. Ayan, dito maganda na. Dito muna tayo. Duyan muna tayo dito. Ito. Ang dami ritong pwedeng pagchilan. Taray. Bes, hindi na kinaya nung damit mo. Bumubukas na. Bumubukas yung botones mo. Nag-hello na yung tummy mo. Hindi na kinaya. Actually guys, maganda nga pala sa mga foodang dito ha. Yung servings nila malalaki. Kaya mabubusog ka talaga. Yes. So ito yung mga ganito na enjoy natin to. So basta ganito lang guys ha. Baka lang kasi mamaya isipin nyo. Ganito na lang. Yes, we can compare yung food, we can compare yung lugar, kung ano yung kamukha niya. But ito kasi yung hindi talaga nabibili ng pera. You cannot compare yung experience mo sa specific na lugar na napupuntahan mo. So, pwedeng mas maganda di hamak ang Boracay dito, or yung Phi Phi Island sa Thailand, or pwedeng mas masasarap yung pagkain sa Thailand. Pero yung na-experience natin dito, ibang-iba sa na-experience natin sa Thailand at saka sa atin sa Boracay. Totoo. Yun. Kaya nga, hindi na see the world, feel the world. So, nai-enjoy namin siya guys ha. Pero, we have to tell you the truth kung ano yung itsura niya.
Tapos, kailangan namin siya i-compare kasi syempre mas familiar kayo sa lugar na ganito. Oo. So, kailangan namin siya i-compare dun sa may familiar na lugar sa inyo para just in case lang. Kasi syempre pinag-iipunan nyo to or pag-iipunan nyo to. So, gusto namin ngayon pa lang malaman nyo na kung magiging worth it ba. And then, matutulungan namin kayong mag-plan. Kailangan nyo pa bang dumaan dito sa Maafushi? Or pwedeng dumiretso na kayo halimbawa sa mga private island. islands. Oh, di ba? Or kailangan nyo pa bang dumaan sa Male? Or pwede bang sa Hulhumare? I mean, hindi namin kayo pinipigilang pumunta rito, pero mas matutulungan namin kayo kung paano ninyo i-maximize yung oras ninyo at saka yung budget ninyo kung saan kayo pupunta para hindi masayang yung oras at budget. Diyos ko, eto guys, papakita namin sa inyo. Ang sarap nito. Oh. Ang sarap sa mata, ang sarap i-feel nung ganitong vibe. Ito yung magandang vibe, oh. Ito yung kasarap lang i-enjoy. Tapos maghihintay ka lang dito ng sunset. Diba? Nakikita natin yung mga nag-water activities. So ito, Diyos ko. Ito yung mga hindi mo panghihinayangan na na-experience mo. Ayan guys, so diba, nagsuswing tayo. Tapos, ito yung view natin. Diba? Ito yung mga moment na nilolook forward namin lagi. Ganda. Ang ganda sa screen, Ang ganda. Tapos meron pa nga ditong kotse. Kamusta naman yun? Pwede kayo magpaandar ng kotse sa dagat. Why not? Nagsawa na tayo mag-swing. Punta na tayo doon sa pinaka-swimming area. Mag-swimming na tayo. Actually, pwede na dito. Ayan. Kaya na kasi dito, parang open sea. Ang lalakas ng alon. Balik tayo doon sa kanina. Dito na ulit tayo. Ganun din naman pala. Open sea din pala dito. Pero dito, mas kalmado. Tapos mas konti pa nagsuswimming dito. Dito na lang tayo. Maglalatag ba tayo? Halika, mag-ano tayo? Try nating mupuri. Di kapag pinaalis tayo, umalis tayo. Pero feeling ko hindi. Kasi doon din sa kanina, kahit sino pwedeng mahiga or maupo. So tara. Ayan, di ba? Ay, ang sarap na dito mag-relax. Di ba? Nakaupo kami for free. Kung sa Pilipinas, hindi pwede to. Papaalisin tayo. Tatanungin tayo. Tatanungin tayo, anong room number? Anong room number po, sir? Di ba? Huwag tayong maingay, baka mapaalis. Pero hindi, feeling naman namin, carry lang. So, ito na yun, di ba? Ito na yung pwesto natin. Waiting na lang tayo for sunset. Ayan, oh. So, dito magsa-sunset mamaya. Actually, ayan, meron na, oh. Magpa 5 p.m. na. Ang ganda! Ito, nakaka-enjoy na tong ganito. Diyos mio. We love this life! Lord Jesus, maraming salamat sa blessings. And syempre, sa inyo na rin, sa pagsuporta ninyo. Maraming salamat po. Takbo tayo, dali! Ay, Senso! Nakakita siya ng pating! Nasaan na? Ha? Hindi mo nakita? Nakita ko dito. Na-videohan niya. Ay, may pating, oh. Guys, nasa Pampang tayo niya na. Ayan ito. Grabe, oh. Ayan, oh. Nasa Pampang lang tayo niyan, guys, ha. Tapos merong pating. Ayan, ito. Ay, malamang makagat tayo. Oh my gosh. Ito siya, oh. Grabe. Grabe. Oh. Di ba grabe? Amaze na amaze kaming lahat. May baby shark. Magsuswimming ka, kasama mo magsuswimming ang Baby shark na kayong mag-swimming. Di ba? Ayan, ganyan kaganda yung dagat ng Maldives. So guys, ito na, maliligo na si Enzo. Oh! Taray! May pag-iwan ng damit. Nakakaloka. Ang ganda ng tubig, no? Ayan siya, oh. Oh! Taray! Nagsuswimming si Enzo kasama ang baby shark. Ay my gosh. We love it! Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I
can already tell, oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor us. Every thought on my mind of you and I getting. Surprise! Gabi na. What a beautiful sunset it has been. Ang gulo. Charot! So, tingnan nyo naman, naligo ako, naloka ako kay Enzo. Tingnan nyo naman ako, very much nakapambahay. Binutas-butas ako ni Enzo. Diba? Nagmukha For tuloy the ako OOTD Julalay. tayo ngayon. So ngayon naman, ipapakita namin sa inyo yung vibe dito sa Maafushi kapag kagabi at saka kung ano ba yung mga pwede ninyong kainan na restaurants just in case. So nandito na nga tayo sa harapan ng Arena. 'Di ba sabi namin sa inyo, etong Arena at saka Kaani ang pinakasikat na hotel dito. Tara na, bes! Mag for the vlog na tayo. Charot. Iikot na natin sila. O, ayan o. Katulad nito, guys. So, meron sila ritong beachfront restaurant. Ganda, no? And then, ayan o. May tumutugtog pa. So, actually, na-experience na namin to kahapon, kagabi. Diba? Kumbaga, in-enjoy muna namin bago namin sa inyo ipakita. Ayan, ito yung Arena. And then, lakad pa tayo. Pero 'di ba, napakaano pa rin, tahimik pa rin ng gabi dito. Ayan oh. Ito din. Ayan. Yung Arena kasi, ang laki niyang hotel at saka yung Kaani. Meron din dito. Ito, Kaani naman to. Tapos meron sila ditong buffet which is $20. So, tinignan namin, medyo kaunti yung choices. Ayan. Kaani to, guys. Diba? So, tara. Lakad pa tayo. Wala pa masyadong kumakain. Nabubuhay dito, guys, mga 8 to 8:30. Kasi, syempre, from sunset. Tapos, dito na tayo. Lakad pa tayo. Ayan, $20. Ito. 6:30 to 9:30. Sa Kaani yan. And then, meron ditong tindahan ng mga souvenirs. Ito, Arena ulit. Arena. Tama. Oo. Napagitnaan nila yung Kaani. Ano nangyari? Arena, Kaani, tapos Arena. Sandwich. And then, susunod ata, hindi, sa kabila naman pala. Ito naman, guys. Ito naman yung Arena Barbecue Dinner Buffet. Ito siya. Ayan. And then dito, pwede mo siyang tignan muna yung menu. And gaya nga ng sabi namin sa inyo, second night na kasi namin to, na-experience na namin kahapon lahat dito. Kumbaga, in-enjoy muna namin. Nakakain na rin kami dito na Enzo. Yes, guys. Oo. So, okay naman yung pagkain niya. Kompleto naman. Meron namang gulay, meron namang fruits. May tapos, pasta. May pasta. And then, yun nga lang, yung pinaka-main course talaga nila, parang chicken na chicken lang. Parang isang luto ng chicken. Tapos, merong inasal na chicken. Ganyan. So, ayun. Okay naman siya. And ang binayaran namin ay $18 each. Tapos, yung tubig, hindi kasama. Yung ganito kalaking tubig, guys, $2 to. $2 yan. So, ang lahat-lahat na nakain namin ay $38. Ayan yung in peso. So, ngayon, hindi na tayo dito kakain. Ayan o, nakita nyo, may dala na ulit tayong water. Ganyan na kami na Enzo kapag kumakain, may dala na kami water. Kesa mga 112 pesos tayo. Mamayang 8 o'clock, mapupuno lahat yan, guys. As in, ito yung pinaka napupunong buffet dito. Now, in terms of accommodation, ito yung pakiramdam namin na perfect para sa amin lang naman ha. Kasi, ito, kagabi nilakad na namin siya and then nakita ko, ito yung mga binook namin na hotel. Ganito kasi yan, hindi pa kami nakakapag-book ng ticket. Wala pa tayong ticket, meron na kaming hotel. Meron na kaming hotel. Kasi di ba ano naman siya, refundable naman. So nag-book ng hotel. Meron dito hotel, nabook ko lang siya ng 2,400 that time. That was January pa. Tapos hindi naman kami natuloy. Syempre, kinancel ko siya kasi kung hindi, matcha-charge ako. Tapos same thing, yung isa namang hotel, 2,700. And then hindi rin kami natuloy. So ngayon, nag-iba na yung presyo niya sa tara, pasok tayo. So, ito yung buffet. Ayan, pila na kaagad guys. So, ng Arena. And then, dito lang tayo. Ayan Arena Fushi Sea View. Pasukin nyo lang to.
eto na for us, yung parang hidden gem ng Maafushi. Kasi dito, marami na ditong kahit pa paano restaurants, and then, meron na rin ditong mga supermarket. Ayan. So, katulad nito, restaurant na to kaagad. Ayan. Tapos kung mapapansin nyo guys, Diyos mio, ang dami ritong mga parrots. Nag-hi to kanina eh. Hi! Hello! Ay, shy toy. Na-shy na siya. Kasi ito yung mga presyohan dito guys. So, pakita namin sa inyo ha. Ay, naka-Maldivian yata siya. Oo, nakamaldi. Ayan oh. For example, yung seafood fried rice, 80. Ito, chicken fried rice, halimbawa, 90. Ganyan. Ito naman, pizza. Ayan, yung pizza, 120, 125. Ay, mura dito! Oo nga. Oo. Sige, tingin tayo kung dito tayo magpipizza. Sige, ayan. Actually, nakapag-pizza na rin kami. Sabi ko sa iyo, ang dami na naming nakain. Ano, di ba? Kasi ang ginagawa di ba kasi Oo, natin, ginagawa muna ini-enjoy natin. muna namin guys para pag Oo. na-enjoy namin, i-share na namin sa inyo. Yes, or baliktad, minsan naman, Oo. nag-aano muna kami, nagbablog muna kami, then after doon, i-enjoy na namin. So, nakapag-pizza na rin kami, actually, kasya siya sa dalawa. So, try natin dyan kung magpipizza tayo para dalawa yung makainan natin. Meron na ditong mga accommodation pa. Ito, souvenir items. Oh. Again, ilagay lang namin yung presyo, ha. Ito, yung Rosemary Boutique. Oh, ang ganda ng location niya, guys. Lagay na lang namin yung presyo. And then, ito, meron din ditong Triton. Ito yung Triton na medyo mas mura. Hindi ito yung nasa kabilang side na merong sea view. Actually, sea view din naman to pag nasa taas ka. Kumbaga, hindi siya beachfront. Ayan. Ito yan, Triton Beach Hotel and Spa. Tapos, lakad pa. So, huwag kayong mag-worry kahit medyo madilim. Safe naman dito. Super safe. Kasi nandito yung binook namin na mura that time. Para lang just in case, kung may plano talaga kayo, i-book nyo na to kasi ang ganda ng location. At ito, hotel talaga. Hindi siya charot-charot. As in, hotel talaga siya. Ang ganda rin ito. O, kainan to. Grabe, no? Pero ang dami pa rin walang tao. Ayan, tingin tayo rito ng presyuhan, ha? Ito, magkano to? Ay, pizza Thai dati. rice. Ito, oh. Pepper steak, beef rice, 130. O, sige, tingin din tayo ng pizza. Kasi magpipizza tayo, plano na magpizza. Ito, 130, 140, 150. So, parang ganoon naman yung presyuhan niya. Ayan. Same lang. Same It's halos. Triton Restaurant. Kaya pala same. Ito rin yung nasa may beachfront. Grabe, ang laki ng mga hotels dito. Actually, mga hotels talaga dito, parang sila-sila na lang. Triton, tapos yung Arena, and then Kaani. Ito, tindahan ulit to ng mga souvenirs. And then lakad pa tayo. Oh, guys, may ginagawa pa. Construction, no? Ibig sabihin talaga, no, pag may construction, naisipan nila yung lugar ng mas magpo-progress pa. Yes. Hayaan nyo na, para kung may plano kayo, Oo. 'di ba? Nilalakad na namin kayo. Para next time alam nyo na. Kasi maliit lang naman tong Maafushi, tapos baka mamaya mapunta pa kayo sa hindi masyadong magandang accommodation. Kami, on a budget kasi yung pinili namin. Kaya ang totoong pinili namin kung ano yung pinakamura para masabi nga namin sa inyo kung worth it ba. Buti na lang na timing naman kami sa magandang accommodation. Although hindi siya hotel type, pero kahit papaano, maganda naman. Ito na guys, ito na yung sinasabi ko sa inyo. Etong Sunrise, ito, ayan, nabook ko lang to ng 2,400 or 2,500 nung January. Ayan, pero ngayon, tingnan natin yung presyo niya sa Agoda ha, as of today, para alam nyo kung yun pa rin yung presyo niya. Ayan, okay din tong hotel na to. At least ito, hotel talaga siya. And then, beachfront to guys. Ito siya, oh. Ikot tayo dahan-dahan na para hindi kayo mahilo, ha. Oh, beachfront siya. Oh, ito guys, ha, bumalik tayo dito sa kakainan natin. Itong yung Hot Bite. And then ito yung Arena. Tapos, ito, pakita ko sa inyo. Ito rin, yung Coredi Beach Inn. Ayan, nandito lang yan. Ito, na-book ko to ng 2,700. Pero yun nga, kinancel ko na kasi hindi naman kami natuloy that time.
So ito, may pool to kahit maliit lang. Yan. Diba? Maganda nga pala sa mga accommodation dito guys ha, lagi nang included yung breakfast. So ito kasi yun, yung advantage kapag medyo magandang hotel katulad nito. Yung totoong hotel ba, most probably, yung breakfast niyan, mas bongga. Yun yun. Unlike yun sa amin, di ba, guest house siya. So, nakakabusog naman. In all fairness, nakakabusog. Pero yun nga lang, hindi siya nagiging buffet. So, ayan, kung mahilig kayo sa mga buffet, sa mas malalaki kayong hotel. So, tara, pasok na tayo rito. Kain na tayo ng pizza lang muna. Tara, meron siyang itaas. So, syempre, doon tayo sa itaas. Di ba? Oh. Akyat tayo. May kumakain ba, bes? Ganda. Ang ganda, guys. Oh. Ang ganda daw dito, sabi ni Enzo. Oh. Ayan. Ang ganda nga. My gosh, ang ganda. Ay, ang ganda dito. Ang ganda. And we have found our spot. Dito tayo, bes. Ayan. Dito tayo para kita natin yung mga dadaan sa ilalim or sa ibaba. Ito yung Coredi, oh, guys. Ang ganda nitong accommodation na to, guys. I-book nyo na to. Kapag nakita nyo to ng kahit 3,000, i-go nyo na to. Maganda yung location niya. Location lang ha, guys. Yung experience, hindi namin alam ha. Gusto naman yung order natin. Ang in-order nga pala namin ay spicy beef pizza. And then, nakakadalawang pizza na kami. Same price, 130. Magkano 130? 481 pesos. 481 pesos, pero mas malaki to. Ito, large pizza talaga siya. Yung una namin nakainan, lang siya. Tawag nito, medium size. This is it. Kain na tayo. Tikman na natin. Dito tayo. Uy! May cheese siya. Ay! Grabe, no? So, imagine ha, 400. 81 pesos. Di ba? Presyong din to. Presyong mura talaga. Ayan. Sabay kami na Enson titikim. Ayoko muna lagyan ng ketchup kasi baka mamaya Tikman muna natin authentic niya lasa. Team authentic. Tikman na natin. Anghang. Anghang. Nakalimutan ko. Pagka nga pala spicy sa kanila, super spicy. Kasi kahit sabihin mo na wag masyadong spicy, para sa atin, spicy na. Pero sayang, ang sarap. Sayang, ang sarap sana. Ito, ang sarap ng dough. Ang sarap ng dough, ang sarap ng cheese, ang sarap ng pinaka-beef. Guys, oo nga pala. Pakita ko lang ulit. Kasi sa atin, may kinakainan tayo, wag na natin sabihin. Pero favorite namin yun doon. Ang in-order din namin doon, parang roast beef na pizza. Pero ang konti ng beef, eto, pakita ko ulit. Oh guys, di ba? Sa isang slice, napakaraming beef. Yung kinakainan natin sa Pinas, Diyos ko, yung beef, 3 peraso kada slice. Di ba? Sarap siya in all fairness. Ayun nga lang talaga, super anghang. May ketchup yan. Ito tomato ketchup. Sarap. Tapos na tayong kumain and here's the catch. Catch talaga. Ang total na binayaran natin guys ay 154 rupees and in pesos 570. Yes. So mura-mura na naman yung 570 kasi ganito nga pala guys. Meron nga palang restaurant na merong GST. Actually lahat may GST. But ang ibig namin sabihin, merong restaurant na hiwala yung GST. Meron namang restaurant dito na kasama na yung GST doon sa price. For example, yung doon sa Nabio, yung nakakainan natin, kasama na, for example, 150, kasama na doon yung GST. Yun na yung pinaka-total na price niya. Ito, hindi pa pala kasama yung GST. Yung GST nila is 8%. Pero mura na rin yun. So magkano? 500? 570. Mura na rin yun. Nabusog kami. Kapag na tayo ng accommodation natin. Ayan. Ito yung ganap dito, guys. So, may mga kainan, pero wala ritong nightlife. Diba? Wala talaga. As in, kaya kung mahilig kayong gumimik, ay, hindi kayo uubra dito. Wale. Maboboard kayo dito. Ayan. Dito din. Puro mga iskinita na to. So tara, lakad tayo, pabalik sa ating accommodation.
Actually, sobrang nabusog kami ni Enzo. Sobrang worth it nung price niya, nakakabusog and masarap. Pero syempre, para naman maipakita pa namin sa inyo, yung isa pa naming kinakainan na for us ay hidden gem. Hidden gem talaga. Kain tayo doon malapit sa accommodation. And this is it. Ito na yung sinasabi namin sa inyo, hidden gem. For us lang naman. Ito yung pinanggalingan natin, guys. So, grabe, no? Ang haba ng lakad namin, guys. 15 minutes nga kasi nasa dulo-dulo tayo. So, ito yung pangalan nung kakainan natin. Oceana Boutique Hostel or hotel pala. Tara. Pasok tayo. And then, ayan lang, doon lang siya kaliit. And then, dito may kainan din dito. Tapos, konting kembot lang. Ito na kagad yung accommodation namin. Ayan. Actually, hotel din to. Ayan, hotel siya. And then, ito na yung accommodation natin. Ayan. Ito yung accommodation natin. So, ganyan lang siyang kalapit. Mga 10 steps away lang. Kasi ito na yung order natin. Ilan? Finally, after 40 minutes. Hidden gem nga kasi. Kasi may kumain. Nauna sa amin para silang grupo. So, ano na naman sila? 4 lang naman sila. Kahapon kasi, ay nung last time na kumain kami dito, tama kagabi, ano lang, parang dalawa lang tayo. Pero umabot din kami ng mga 30 minutes. Ngayon naman nag-40 minutes. So, ito na yung food natin. Pakita namin sa inyo. So, ito na yung food natin. No? Ito yung fries. And then, ito yan. 4 na pirasong chicken siya. Diba? Ayan, 4 siya. So, pwede talaga siya ng pang-2. And then, magkano to? 352. 352 or 95 MBR. Guys, imagine 352, pang-2 na to. Mura na to. Hindi yung kahapon, medyo gutom kami. Alam niyo kung anong ginagawa ko? Naghahanap ako ng Rice. kasi 'di ba, 2-piece chicken tapos with rice, solved na. Pero nung tinikman na nung nakita na namin yung servings, okay na pala siya, nakakabusog siya. Kaya nagulat nga di ba tayo sa servings Nagulat kami. kagahapon? Actually, dito rin namin binili yung pizza. Nag-pizza din kami rito kahapon. Masarap din naman, pero ano siya, mas maliit siya ng kaunti. Medium size lang dito. Yung sa kanina kinainan natin ay Large. Crispy talaga siya, guys. Paparinig namin sa inyo. Ay, narinig ba? Kagating ko. Yan. Crispy. So, iba? Maraming ways para makatipid kahit saang lugar. Kahit dito sa Maldives. Ito, mas mura dito yung mga ganito. Kasi nga, nandito kami sa likod. Nandito tayo, kumbaga, sa mga locals na area. So, yun. Hanap lang kayo. Meron kayong makikita. Sa ano, maganda talaga nagagawa ng lakad o ng lakad. Kasi nakakakita ka ng hidden gem. Yes, hidden gem. 40 minutes. 40 minutes. Kasi nga hidden gem. So, napakaahapang araw na naman tong pinagsamahan natin. And ang pinaka naging highlight namin, yung humabol kami ng humabol sa pating at saka sa... Stingray. O, diba? Nasa pangpang pala yun, guys. So, ngayon ay ipakita na namin sa inyo yung tourist part naman nitong Maafushi. So, parang maliit lang naman siya. Hindi parang, maliit talaga siya. And then, ang talagang pwede ninyong pagswimingan na nakabikini, doon lang sa harapan ng arena, and then ng Kaani. So, yun lang talaga. Yung iba, yung dinaanan natin, yan, mula dito sa accommodation namin, para nga siyang Bulabog Beach. So, to be honest, hindi siya ganun ka-inviting. Pero pagdating doon sa Bikini Beach, okay na siya. And then, pagdating naman sa mga hotels, napakita na rin namin yung mga hotels na pwede ninyong pag-stayan. Nako, kung may budget kayo, go na kayo doon sa itinuro naming pwesto. Pwesto talaga. Lugar or location. Kasi doon, paglabas nyo, nasa ganap na kaagad Andun na kayo. kaagad. Yes. Ito kasi talagang lalakad kayo. Sa amin nga, hindi yun issue. So, sa inyo kasi syempre, para mas maging convenient sa inyo and then mas ma-enjoy nyo siya. Pagdating naman sa food, ayan din, marami ding ways para makatipid. May buffet, merong mga restaurants or mga hotels na nag-offer ng buffet. Na-try na nga natin yung isa. And then, ito, yung mga ganito, yung mga a la carte.
So, okay na okay siya. So, kamusta ba yung beach? To be honest, maganda naman siya. Maganda. Oo, basta ito nga. Siyempre, on a budget tayo. Huwag tayo mag-expect na parang paradise. Hindi nga dito yun. Doon nga yun sa mga private island. Doon yun sa mga exclusive resorts. So, hindi ito yung kapag pumunta kayo, akala ninyo parang na kayong nakarating sa paraiso. Hindi siya ganun. Ang maganda dito sa Maafushi, hindi siya masyadong commercialized. Kumbaga, mafe-feel mo pa rin yung vibe ng Maldives. Local na local pa rin yung dating niya. And at the same time, maganda naman. So, pwede nyo naman siyang paliguan. Oo. Pero yun nga, gusto nyo ba may comparison ng kaunti? Konti lang naman para lang magka-idea kayo. So, hindi nga ito yung sa Boracay sa atin na lahat nandoon na. 'Di ba? So hindi rin ito yung Bali or yung mga beaches sa Thailand na pwedeng mag-party-party. Hindi siya ganun. Oo. Kaya kung tutusin, tama yung sabi nila, mas konti yung mga Mga Westerner na solo travelers, guys. yes. Usually dito, mga nandito din Indians, yung mga may kayang Indians, tapos mga Arabs, sila talaga. Yung mga may kayang Westerner din. Kasi nga, yung mga on a budget na katulad natin, Diyos ko, yung i-stay nila dito ng 1 week, baka 2 months yun sa Thailand. Okay, sa Indonesia. Tapos ang mumura pa ng mga beers, doon yun yung gusto nila, party-party. So hindi to sa mga pang party-party. At saka they find it boring. Yes, so ganun talaga siya. So sa amin, ito naman yung vibe na gusto namin. So okay to sa amin. So yun, basta ganun, don't expect too much. Napakita naman namin sa inyo lahat. Wala naman kami itinago sa inyo. Kasi ayaw nga namin kayo magkaroon ng fantasy na, ay, pagka Maldives, ganda-ganda, ganyan guys, paraiso. So hindi siya ganun. Lahat naman ng bansa, meron pa rin something na hindi magandang side. So kaya, kailangan namin siya sa inyo ipakita. Kasi pag-iipunan nyo ngayon, pagpunta nyo dito, ayaw namin kayong madisappoint. And with that, magkita-kita ulit tayo bukas. So, magbibigay na kaagad kami ng disclaimer. So, yung kinuha namin bukas na excursion, actually, bukod sa yun yung pinakamura, kasi yun pa yung hindi namin na-experience. Kasi usually yung ginagawa rito excursion, yung pupunta kayo sa mga exclusive resort, pwede kayo mag-day tour. That's number 1. Hindi naman namin yun bet. Number 2, yung makikiswim kayo sa mga sharks at saka sa stingray. Nagawa na namin yun before. Ayaw naman namin siyang gawin lang for the vlog, di ba? So, syempre, gusto naman namin ibang experience. Tapos, para din ma-share namin sa inyo kung ano yung mas worth it. Yun yun. And magkita-kita po tayo ulit sa susunod nating Maldives Travel Vlog. Bye everyone! Mwah!